hiring mangunguna ka. Kung mapapractice, kung punong-puno ako ng tips, di ba? So, I only give a little, and then the rest, if you ask me, then I will say it. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Exclusive. Rider sugatan matapos umanong salpukin ng isang SUV ang kanyang motorsiklo sa Caloocan City. Isa pang exclusive. Mga nagwalang masahista sa Quezon City, sinaniban nga ba? International Crime Police Organization o Interpol nanawagan sa mga sibilyan na makiisa sa pagtugis sa mga nangungunang pugante sa buong mundo. At sa Amerika, mga leftover sa paggawa ng kape, ginagamit na pataba ng mga kabute. Huwag uli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Ang Dalampatuan Senior ililipat na mula Camp Bagong Diwa patungong AFP Medical Center dahil po yan sa pagkaroon niya ng komplikasyon sa balat. At may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, good morning. Kakalampas pa lamang nitong convoy na maghahatid na kay sa dating Maguindanao Governor Andal Lampatuan Sr. para ihatid siya sa AFP Medical Center ngayong araw na ito. At kasama nga niyang dating gobernador itong mga operatiba ng National Capital Region Police Office. Kasama na nga isang medical team ng NCRPO Regional Health Service na silang naatasang sumundo kaya Lampatuan Sr. papuntang AFP Medical Center nga sa Quezon City ngayong araw. Matatanda na nagkaroon ng komplikasyon sa balat o herpes zoster na tinatawag ang dating gobernador, kaya siya pinayagan ng korte na makapagpatingin ngayong araw sa rekomendasyon na rin ng mga doktor ng BJMP at PGH. Alas 6:30 ngayong umaga ang nakatakdang assembly dito sa Camp Bagong Diwa ng mga escort kay Lampatuan Sr. Bagamat alas 6 pa raw ay nandito na yung isang ambulansya na kasama nga sa convoy kanina. Kompleto daw yung ambulansya ng stretcher, oxygen tank at blood pressure apparatus. Nakadeploy na rin kanina pa dito yung 8 operatiba ng Regional Public Safety Battalion na kumonvoy nga dun sa ambulansya. At ayon kay sa mga nakalap nating informasyon dito, yung medical team daw na siyang maghahatid nga kay Lampatuan Sr. ay hindi raw nila tiyak kung hanggang kailan ang itatagal nitong si Lampatuan o depende pa rin daw sa check-up nito mamaya kung mananatili ito sa ospital o makakalabas din ngayong araw. Igan? Maraming salamat, Cedric Castillo. Isang estudyante sa Lawag City hinold up pagkatapos na mag-withdraw sa ATM. At isang hinihinalang drug pusher sa Limay, Bataan, arestado. Ang Ratchada Probinsya, hatid ni Oscar Oida. Arestado ang isang inihinalang drug pusher sa Limay, Bataan. Sa pamamagitan ng isang search warrant, natagpuan sa bahay ng suspect na kinilalang si Leonido Parcon ang ilang sachet ng inihinalang shabu at marijuana. Mari namang itinanggi ng suspect na kanya ang mga na-recover na droga. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Municipal Police Station. Babala sa mga nagwi-withdraw sa mga ATM. Siguraduhin ligtas ang lugar na pagwi-withdrawan dahil baka magaya kayo sa isang estudyante sa Lawag City. Kakatapos na mag-withdraw ni Jexer Pasqua nang bigla siyang hold upin ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Nag-aabang na si Jexer ng masasakyang tricycle nang lapitan ng mga suspect. Tinutukan siya ng baril at saka kinuha ang kanyang 5,000 piso. Sinubukan pang habulin ng mga pulis ang mga suspect pero hindi na sila inabutan. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting. Isang lalaki sugatan matapos umanong salpukin ng SUV ang kanyang motorsiklo sa Caloocan City. Ang exclusive report mula kay Tricia Zafra.
Laking pasalamat ng rider na si Juni Feliciano at mga gasgas lang sa kanang braso at binti ang kanyang tinamo matapos siyang mabangga ng isang SUV sa kanto ng Captain Samano Road at Camia Street sa Camarin, Caloocan kaninang hating gabi. Pero halos manlumo naman siya sa sinapit na pinsala ng kanyang motor ng kanyang sasakyan pagpasok at pag-uwi galing sa paghahanap buhay. Doon pa lang, nakasignal na ako, kaliwa ko rito kasi dyan lang yung sa amin. Eh biglang sumulpot. Kasi matulin yung takbo nito matulin yung dating Hindi, ito kasi habang lumalabas sa finding, umovertake to siguro. Ito paliko na, hindi niya siguro napansin tong motor na to. Biglang nasalpok na tong motor. Kasi ang driver nito nakainom. Hindi naman itinanggi ng driver ng SUV na si Dennis Vargas ang pagkakamali. Pero nakainom daw kayo? Konti. Pero alam kong ginagawa ko. Alam ko. Kasi talagang talo tayo riyan. Pag nakainom ako, banggaan, ikaw talo. Pero ang isa sa mga sakay ni Vargas sa kanyang SUV, tila hindi alam na nakatagay ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Alcoholic kasi. Kaya ganun po. Pero hindi po talaga nakainom. Talagang lang, alcoholic po kaya akala mo parang nakainom. Bagamat aminado, hirit ni Vargas. Hindi naman niya mababangga ang motor kung maaga pa lang sumenyas na ito naliliko. Ako, ma-overtake na ako, malayo pa lang, ma-overtake na ako. Bago sa lumiko, dapat, nakita ko na yung signal light niya, yung tail light niya, yung palip siya. Hindi. Bago ako gumanyan, mauna ako na siya, tsaka siya nag-signal light. Diliko pala siya. Kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property at driving under the influence of alcohol ang mga reklamong haharapin ni Vargas. Nangako naman itong ipapagawa ang motor ni Feliciano, kaya payo ng mga otoridad. Sana po, pag nagmamaneho, wag na uminom. Kasi karamihan nadidisgrasya. Para sa unang balita, Tricia Zaffer reporting. Salamat po. Mga opisyal ng Israel at Palestinian National Authority pinag-usapan ang pagpapaluwag sa blockade sa Gaza Strip. Ibinaba na po ng Israel ang paghihigpit nito sa pagdaan ng consumer goods sa Gaza Strip. Dahil dito ay inaasahang maabutan ng tulong ang humigit kumulang 1,500,000 tao sa Gaza. Pero mananatili raw na mahigpit ang Israel sa pagpapapasok ng construction materials doon. International Crime Police Organization o Interpol nanawagan po sa mga sibilyan na tumulong sa paghuli sa 26 na pugante sa buong mundo. Sa kabila kasi ng kakayanan nila sa pag-iimbestiga, hindi pa rin daw nila matunton ang lokasyon ng mga ito. Naglabas na po ang Interpol ng mga larawan at impormasyon tungkol sa mga pugante sa kanilang website. Sa oras na mamataan ang mga suspect, maaari raw itong ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o i-report sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Amazing Balita! Mga leftover sa paggawa ng kape na papakinabangan pa sa pagpapalaki ng mga kabute sa Amerika. Sa isang pag-aaral na pag-alaman na ang coffee grounds ay katulad ng hardwoods na mayaman sa cellulose. Sa hardwood kadalasang lumalaki ang mga kabute. Bukod sa malaking oportunidad sa negosyo, malaking tulong din daw ito sa kalikasan. Trailer ng Season 2 ng MTV reality show na New Jersey Shore, big hit sa US. Sa patikim ng TV show, ipinakita ang 8 nagbabalik housemates nito na tumira at nag-party sa mga resorts sa New Jersey Shore kapalit ng pagtatrabaho sa isang local boardwalk t-shirt store. Ipinakita rin sa trailer ang paglipat ng characters mula sa malamig na New Jersey patungong Miami Beach. Sa katapusan ng buwan, nakatakdang magsimula ang Season 2 ng show. Music, video game na Guitar Hero nag-shift ng genre at mood from pop to metal. Ngayon, pwede nang makipag-rock-rockan ng heavy metal fans sa pinakabagong laro ng Guitar Hero na Warriors of Rock. Kabilang sa mga playable characters ng video game ay ang frontman ng Nirvana na si Kurt Cobain. Tampok din ang mga karakter ni na Johnny Cash, Santana at Shirley Manson. That's it for Unang Chika. Bukas ulit magkita-kita tayo. Ako po si Luan D, your morning kachikahan. Rhea, Igan? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. Kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang Scoop Space, Message Space, ang inyong pangalan at address, padala sa 4627.
Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Gravio, ito ang unang balita.